May mga travelers na kumpleto ang passport, visa at itinerary pero kinakabahan pa rin kapag nagsimula na ang tanungan sa immigration counters. At minsan, isa sa mga tanong na hindi inaasahan ng iba ay tungkol sa kalusugan at mga gamot na dala nila. Kaya may isang tanong ang subscriber natin ngayong linggo na siguradong makaka-relate ang maraming travelers. Hello Tots! Paano po kapag tinanong ako ng immigration officer ng, "Sir o ma'am, may medical condition po ba kayo o regular na gamot na iniinom? Kailangan ko po bang sabihin lahat?" Magandang tanong iyan dahil may mga travelers na agad kinakabahan kapag usapang medical condition o maintenance medicine na ang pinag-uusapan. Ang iniisip ng iba, baka kapag sinabi nila ang kalagayan nila o ang gamot na iniinom nila, ay magkaroon agad ng problema sa biyahe. Pero sa karamihan ng sitwasyon, hindi naman ganun ang dahilan kung bakit ito itinatanong. Kapag may tanong tungkol sa medical condition o regular na gamot, kadalasan bahagi ito ng safety at compliance checks. Gusto nilang malaman kung may mga espesyal na pangangailangan ang traveler o kung may mga gamot na maaaring may restriction sa bansang pupuntahan. Halimbawa, may mga gamot na legal sa isang bansa pero may mas mahigpit na rules sa ibang lugar. May mga gamot din na nangangailangan ng medical documents o declaration depende sa destination. Kaya hindi agad problema ang pagdadala ng gamot. Ang mas nagiging problema minsan ay kapag hindi handa ang traveler sa mga detalye. Kung regular kang umiinom ng maintenance medicine, mas mabuting maging tapat at direkta sa sagot, hindi kailangang mahaba o komplikado. Pwede mong sabihin ng maayos, "Opo, regular po akong umiinom ng prescribed medicine at dala ko po ang mga kailangan kong documents." Simple, diretso, malinaw. Isa pa, kung may dala kang gamot, mas maganda kung nasa original packaging ito. Iwasan kung maaari ang mga gamot na inililipat sa walang label na lalagyan dahil pwede itong magdulot ng dagdag na tanong. Mas maganda rin kung dala mo ang reseta, medical certificate, o sulat mula sa doktor, lalo na kung maintenance medicine iyan o kung mas sensitibo ang klase ng gamot. At hindi ibig sabihin na kailangan mong magdala ng makapal na folder ng records. Ang importante ay mayroon kang sapat na supporting documents kung sakaling hanapin. May isa pang maling akala ang ibang travelers. Iniisip nila na mas mabuting huwag na lang sabihin para wala ng usapan. Pero tandaan natin, kapag may itinago kang mahalagang detalye at lumabas din ito sa proseso, mas maaari pang maging mahaba ang paliwanag. Mas madali ang usapan kapag pare-pareho ang impormasyon mo at handa ang documents mo. Tandaan natin na sa immigration, madalas hindi ang sagot ang problema. Ang kalituhan at hindi tugmang impormasyon ang mas nagdudulot ng dagdag na tanong. Isipin mo rin ito, kung may medical condition ka at may dala kang regular na gamot para sa 10 araw na biyahe, mas maayos na handa ka sa anumang tanong kaysa mabigla sa airport. Mas magaan bumiyahe kapag alam mong maayos ang documents at kumpleto ang preparations mo. Bago tayo magtapos, balikan natin ang tanong ngayong linggo. Kapag tinanong ng immigration officer kung may medical condition o regular na gamot na iniinom, kailangan bang sabihin lahat? Ang sagot, maging tapat at magbigay ng malinaw na impormasyon kung kailangan, lalo na kung may dala kang gamot na mahalaga sa biyahe. Ang pinakamahalagang takeaway, huwag kabahan sa medical questions. Ang sikreto ay simpleng sagot, kumpletong documents, at tamang paghahanda para mas maging maayos ang iyong travel experience.